Sino po nakakaalam dito sa kwento dito sa John chapter 3? Juan 3. Yan. Sino nakakaalala sa kwento na ito? Okay, babasahin ko po. Medyo pahapyo-hapyo lang po tayo, patalon-talon lang po tayo, parang mga palaka. So, tatalon-talon lang po tayo. May isang pariseo na nagngangalan Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang nakakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipinanganak na muli, ang isang tao hindi siya makakakita sa paghahari ng Diyos. Amen? So verse 4 po, sabi nito, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ng isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Isang malaki pong tanong po para sa akin is yung, sino ba to si Nicodemo? Ayon sa Bible po, si Nicodemo din po ay isang pariseo. Pariseo, ang laban na to. Pariseo po siya. Ang mga pariseo po, sila po yung mga elite. Mga nag-aaral po sila ng mga law. Mga law, nag-aaral po sila. So sa madaling sabi po, ito po si Nicodemo ay hindi po basta-bastang tao. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi rin basta-basta yan. Yan. Hindi po siya basta-bastang tao. But itong tao po na ito ay lumapit po kay Jesus. At ang sabi niya, nalalaman po namin na na ikaw po ay tagapagturo mula sa Diyos. Kasi kung babasahin niyo po yung chapter 2 po nito, dito po gumawa si Jesus ng tubig ginawang alak. Amen? Dito po siya gumawa ng mga himala. At ang sabi ni Nicodemo, nag-aaral po ako at walang sino mang makakagawa nun kung hindi nanggagaling sa Diyos. Tanong ko po sa inyo ngayon, meron na bang nangyari sa buhay mo na ang tingin mo hindi kayang gawin ng kahit na sino kundi si Lord lang? Amen? So, magandang tanong po yun. Kasi yung tanong po na yun is nagre-represent po yung kung sino ka ngayon. Kasi kung ikaw ay nakakita ka, naka-experience ka ng paghahari ng Lord or naka-experience tayo ng himala mula sa Panginoon, wala tayong ibang gagawin kundi hanapin natin kung sino yon. Amen? Amen. Marami sa atin, katulad tayo ng mga pariseo. Pag ang mga pariseo tinuruan mo, ay ba huwag mo ako turuan kasi alam ko yan. Alam ko yan. May mga acne problem po yan itong mga to. Alam ko yan, nag-aaral kami yan eh. Pinag-aaralan namin yan, pinag-aaralan namin yung kautusan ni Moses, pinag-aaralan namin lahat yung mga law na yan. Nakakita na ba kayo ng mga kapitbahay natin, yung mga sinishare natin, mga pariseo din? Ay, alam ko na yan. Mukhang pariseo, no? Alam mo ba kapatid, sabihin ko po sa inyo, minsan tayo nagiging pariseo din. No? Mahilig tayong mahilig tayong magsabi na, kaya ko yan. Alam ko na yan. No? Mahilig tayo sa ganun. Amen. Nung meron kang isang bagay na binigay sa isang tao, ano sabi mo sa kanya? Para sa iyo to. Tingnan mo yung mga basketballista, pag magsushoot yan, para sa iyo. Minsan may mga pasikat lang, no?
Amen? So sa punto pong ito, is pag-uusapan po natin, bakit siya nandoon kay Jesus? Bakit siya nandoon kay Jesus? Ay halatang halata naman pag binasa natin ang Bible. Amen po? So nandoon kasi siya para magtanong. Kung paano ba maliligtas yung isang tao? Come on. Kung paano tayo maliligtas. Alam niyo po, first time ko rin siyang tinuro pinapiyawan ko lang sa life group ko po sa atin. And then, na-amaze po ako, halos lahat sila mga Pariseo din. Itong taong matalinong ito, hindi niya alam kung paano maligtas. Matalinong tao, di alam kung paano maligtas. Kilalang tao na sumusunod sa kautusan ni Moses, pero hindi alam ang kaligtasan. Amen? Tapos tayo, sasabihin lang natin, alam ko na yan. Ganun lang yan, ganito lang yan. But itong mga taong ito na naghahanap ng katotohanan, yet hindi pa pala sila din ligtas. And then, kailangan malaman natin to ngayong gabi na ito. Sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Amen. So, sabi niya, sa isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabay, nalalaman po namin na kayo'y tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang nakakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Tingnan mo tong verse 3 nito. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ipanganak muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Una, paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Iba ang kaharian sa paghahari ng Diyos. Amen? Pag ang isang tao hindi paligtas, walang ibang ibubukang bibigyan. Dahil sa pagod ko, dahil sa kakayanan ko, dahil sa buwis ng pawis ko, dugo at pawis ko, ginawa ko dyan. Bakit? Hindi pa niya nakikita ang paghahari ng Diyos. Come on. Malalaman mo ang isang tao, isa kagad sa bukang bibig nila, pag ang isang tao ay nakakilala kay Lord, dinideklara kagad nila yung paghahari ng Diyos sa buhay nila. Paano mo nakamtan yan, kapatid? Nang dahil sa Panginoon. Isa pong sinyalis yan. Pagka gano'n ang mga bukang bibig nila, medyo malapit na yan. Sabi mo sa katabi mo, malapit na yan. Malapit na. Pag tinanong mo, buti na lang, kapatid, gumaling ka sa karamdaman mo. Ibang sumagot eh. Alam mo ba na uminom ako ng ganito? Pero yung taong nakaranas ng paghahari ng Lord, alam mo kapatid, kung hindi ako pinag-pray, hindi ko ma-experience to. Hindi ko marakamtan yung kagalingan. Amen po ba? Unang-una, ang paghahari ng Lord makikita sa buhay. Come on! Makikita ang paghahari. Paano po may papanganak muli? Ang isang taong matanda na, naging tanong nyo rin ba yan? Papasok po siya sa sinapupunan ng kanyang ina at para po siya ay panganak kahit na siya po ay matanda na. Matanda na po siya, paano po siya makakapasok? Anong sagot ni Jesus? Sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi na sa paghahari. Kaharian ng Diyos. Unang-una makikita sa buhay natin ang paghahari ng Lord. Kasi niligtas na tayo ng Panginoon. Pag nakita ng paghahari ng Lord sa buhay natin, may kasunod na, makakapasok ka sa kaharian ng Lord. Ganun lang ba kasimple yun? Mamaya po, inisa-isa ko lang po. Konti lang po yung oras natin. Tapos sabi niya dito, ang taong pinanganak sa laman ay laman. At ang taong pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka kung sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Kaya pala ang isang tao, kahit na nagsisimba, hindi nakikita ang paghahari ng Lord, hindi pa pala pinanganak muli. Hindi
hindi pa pala na ipanganak muli. Ang saya-saya po ng discussion namin ng mga life group po namin. Puro mga bilhin mo yung nila life group ko, mga life guide na rin, pero nag-enjoy kami sa verse po na ito. Naintindihan po ba natin yung maliban ng isang tao ay ipapanganak na muli, hindi siya hindi niya makikita ang paghahari ng Lord? Alam niyo po ba yon? Ibig sabihin nun? Amen? So, nung mga nakaraan, bago pa lang po akong Kristyano, actually, lately ko lang po din po nalaman talaga yung ganitong pagka-interpret niya. Kung hindi po ako dumaan ng DC tsaka FS, sabi mo sa katabi mo, nang dahil pala sa FS. Maraming salamat po kay Teacher Ria, Pastor. Nag-FS po kami. Doon po namin naintindihan ng lahat. Naintindihan po namin ng lahat-lahat. May nilagay po ako dito. Paano nakakamtan ng kaligtasan ng isang tao? Ang kaligtasan ay hindi sa posisyon, kundi dun sa kanyang desisyon. Kung ang kaligtasan lang nang dahil sa posisyon, hindi na niya kailangan pa pumunta kay Jesus. Kasi kung posisyon lang ang pag-uusapan, si Nicodemo, high na yun eh. Elite na yun eh. Kumbaga sa atin, mga scout ranger na yun, mga SAP na yun. Ginagalang po sila. Ngayon, kung ang posisyon lang palang kailangan para maligtas, ay hindi na pala niya dapat kailangan pumunta kay Jesus para malaman ng lahat. Amen? Pero, hindi niya inisip ang kanyang posisyon, kundi ang inisip niya ang kanyang magiging desisyon. Kung ano ang magiging desisyon mo ngayon, yan yung magiging resulta mo bukas kung ano ang sinasabi mo, kung anong ginagawa mo, kung paano mo makikita ang paghahari ng Lord sa buhay mo ngayon at paano mo makikita ang kaharian ng Lord kinabukasan. Nang dahil yan sa magiging desisyon mo ngayon. Ang desisyon mo ngayon, yan yung magiging resulta bukas. Kung desisyon mong hindi matulog ngayon, bukas, bangag ka. Resulta yun. Nagdesisyon ka eh. Tama? Magdesisyon kang huwag kumain ngayon, kinabukasan sigurado gutom ka. Kung magdesisyon kang hindi tumanggap ngayon, kinabukasan, kulang ka. Kulang. Amen. Amen. Pangalawa, isa na lang. Ang kaligtasan ay hindi naunawaan ng mga walang pananampalataya. 3 beses, in-explain, Paano po may papanganak na muli? Ngayon kami po ay matanda na. Makakapasok pa po ba sa sinapupunan ng ina para may panganak na muli? Logic lang naman yun, paano? Hindi maintindihan ng tao ang kaligtasan kung siya mismo walang pananampalataya. Kailan ka nag-umpisang tumanggap para maligtas? Nung ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya. Amen? And last, dito na tayo magtatapos. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Tama? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero ang pagtanggap para sa iilan. Kung sino lang ang tatanggap, sila lang ang maliligtas. Kung sino ang tatanggap, sila ang magkakaroon. Kung sino ang aamin, sila ang magkakaroon. Amen. Amen. Kuya Dong, paano yung sinasabi ng Bible na ipapanganak daw muli? Ipapanganak ng muli. Ang sabi kasi dito, maliban na isang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian na. Una, ipapanganak kang muli, makikita mo ang paghahari ng Lord. Pero ang ipanganak ka sa tubig at ipinanganak ka sa espiritu, makikita mo ang kaharian ng Lord. At laman sa laman, 3 beses po in-explain sa kanya yun. Laman sa laman, espiritu,
sa Espiritu. 3 beses po. Tayo nakailang beses na tayo. And then, kung babasahin niyo po ito, in-explain po ng in-explain. Hanggang sa makarating sila dun sa verse 14, sabi dito, kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Si Jesus po yun. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun lang pala kasimple. May isinabit daw, may itinaas. At ang sino man daw sumampalataya po doon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And then, papasok na kaagad yung verse 16, ang paborito ng lahat. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Lord na ipanganak ka muli. Bakit? Nang dahil sa mahal ka niya. Nang dahil sa iniibig tayo ng Lord. Kung ang requirement ay para ipanganak tayo muli, para makapasok sa kaharian ng Lord. Bakit nagkaroon ng ganong requirement? Bakit kailangan mo ipanganak muli? Bakit kailangan natin tanggapin si Jesus? Nang sa ganon, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Pwede po ba akong, Josh, dito ka nga, Josh. Dito ka dyan. Dito ka, Je. Tsaka si Matthew. Yan. Silang tatlo po yung magiging artista po natin ngayon. Palakpakan nyo naman. Kahit yung palakpak nyo na lang yung TF nila. Kung si Joshua, ipinanganak sa tubig at ipinanganak sa Espiritu, ganito siya. Kung si Joshua ipinanganak sa tubig, na ipanganak na siya sa tubig, at na ipanganak na siya sa Espiritu, maliban sa kanya, silang dalawa ay hindi na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, maliban ang isang tao ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok. Maliban daw sa taong ipinanganak sa tubig at Espiritu, at pinagpalagay natin na si Joshua ay pinanganak sa tubig, kaya mukhang lunod ang mukha. At ipinanganak sa Espiritu, maliban sa kanya, silang lahat ay hindi na makakapasok sa kaharian ng Lord. Sa madaling sabi, kung sino lang yung ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, siya lang yung makakapunta sa kaharian ng Lord. Josh, pwede ka nang mauna. Sa kaharian ng Lord. Ganun lang po siya. Maraming salamat sa inyo. Ganun lang po siya kadali. Intindihin. Kailangan ko po siyang i-illustrate kasi marami po akong nakausap patungkol po dun sa ganun. Nalilito sila. Mali ba daw ang isang tao ay pinanganak sa tubig? Hindi daw makakarating. So, pinagpalagay nila na yung tao na pinanganak sa tubig sa Espiritu, hindi pa rin daw makakarating. So, hindi po siya, sineperate po siya, sinegregate ko po siya. Maliban sa kanya, silang lahat ay hindi na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paano tayo maisisilang sa Espiritu? Paano tayo maisisilang sa Espiritu? Maisisilang lang tayo sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Sa pamamagitan ni Lord, ni Jesus, nung tinanggap natin siya, nabuhay na muli ang Espiritu ng Diyos. Nabuhay na ang Espiritu sa ating pagkatao. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung nabuhayan na ba ng Espiritu yan. Yan. Nabuhayan nga. Buhay nga. Malalaman mo kung buhay talaga yan siya pag nang libre ng kape yan. Kasi ang kape, pampabuhay daw ng dugo eh. Nung tinanggap natin si Lord, si Jesus, isinilang na tayo sa Espiritu. Ang problema, dalawa ang requirement. Isinilang ka sa tubig, isinilang sa Espiritu. Isinilang ka lang sa Espiritu. Ligtas ka, hindi. Ligtas ka, hindi. Ha? Sa Espiritu ka lang naisilang eh.
Paano hindi ka naisilang sa tubig? Tanungin mo sarili mo, naisilang ka na ba sa tubig? Paano ka naisilang sa tubig? Nung pinanganak ka, physically, pinanganak ka na sa tubig. Given na yan. Nung lumabas ka dito sa mundo to, pinanganak ka na sa tubig. Kaya nga ang mga nanay, pag nanganak, ang unang-unang pumuputok ay panubigan. Tubig po yun. Nang dahil sa tubig na yon, ipinanganak ka. At nung tinanggap mo si Kristo, pinanganak ka ulit yung espiritu mo. Sa madaling sabi, alam nyo ba, na tayong lahat ay 2 beses iniligtas ng Lord pag tayo tumanggap kay Kristo? Sabi ko sa kanila, ipinanganak ka ng isang beses, 2 beses kang mamamatay. Pero pag ipinanganak ka ng 2 beses, 1 beses ka lang mamamatay. Pero kung ikaw ay 2 beses ipinanganak, 2 beses ka rin niligtas ng Lord. 2 beses ka niligtas ng Lord. Sa papanong paraan? Alam niyo po ba, na ang mga magulang, pag pumutok ng panubigan, delikado na po yun. Pag hindi ka pa nakalabas, delikado ka na. Hindi lang ikaw ang delikado, pati yung nanay. At ito pa, kung ang nanay hindi pumutok ang panubigan at due date na niya, at hindi ka pa nailabas, pwede ka rin mamatay. Nung nailabas ka dito sa mundong ito, niligtas ka na kaagad ng Lord. Yun pa lang, meron ng galaw si Lord para sa atin. Amen. Kaya ikaw, importante ka sa Panginoon, pinaglaban ka eh. Pinaglaban ka. Sabi mo sa katabi mo, pinaglaban ka. Siya lang ang hindi lumaban para sa'yo. Huwag mo na siyang, pinaglaban ka ng Lord. Binabantayan ka ng Lord, simulat sa pool pa man. Binabantayan ka niya. Naging El Roi na siya nung pinanganak ka pa lang niya. Galing, no? Pero wala tayong kaalam-alam. Nung ibinuntis ka ng mga magulang mo, umiral na yung pagiging El Shaddai niya. Doon pa lang na-experience na natin lahat yun, no? Pero nung binubuo ka pa lang, umiral na ang pagka-Elohim niya para sa'yo. Hallelujah. At ngayon nabubuhay tayo na punong-puno ng pagpapala, na-experience natin yung pagkayawe niya. The promise keeper. The faithful God. Hallelujah. Kuya Dong, paano mo nasabi na pag isang tao pinanganak ng 1 beses, 2 beses mamamatay? Ang sabi po kasi ng Revelation chapter 21, verse 8, ang lahat daw po ng mga nandoon po na nakasulat doon, ay meron na po silang parte doon sa naglalagablab na apoy, which is ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. So mamamatay yung physical natin, pangalawa, mamamatay yung ating kaluluwa. The second death. Kasi patay yung espiritu natin, walang mag-guide sa kaluluwa natin. Amen? Pero kung 2 beses kang ipapanganak, sa tubig tsaka sa espiritu, tinanggap mo si Kristo, 1 beses ka lang mamamatay yung body mo. At ang tawag ng Bible doon, mabibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya pag tinanong ako, saan ka mapupunta pag namatay ka? Ay, syempre kay Lord. Eh, syempre, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Bakit kaya sila pag namamatay ang saya-saya? Syempre, namatay sila para mabuhay nang walang hanggan. Ba't sila malungkot? Eh, syempre, namatay yun at papatayin pa uli. Ang sakit nun. Amen? Amen. Pwede bang ipaki-plus yung Revelation chapter 21 verse 8? Lahat ng mga na yan nakasulat dyan, yung mga duwag, yung mga hindi naman ng palataya, at mga kasuklam-suklam, at yung mga mamamatay tao, pag mo tingnan yung katabi mo, hindi siya yan. Tapos, at yung mga nakikiapid, hindi rin siya yan. At sa mga manggagaway, mangkukulam, manggagaway, hindi kasi kayo nanonood ng ng Amaya eh.
yan, manggagaway at ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Yan, pwede mo na tingnan yung katabi mo. At sa lahat ng sinungaling, tingnan mo na siya. Sabi niya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang naglilingas na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Isang beses ka lang pinanganak nun, which is sa water lang. Sa water lang. Flesh, laman sa laman. Isang beses kang pinanganak, dalawang beses kang mamamatay. But pag dalawang beses kang ipanganak, isang beses ka lang mamamatay, pagkatapos nun, everlasting life na. Amen? Pwede po ba tayong tumayo lahat? May nilagay kasi ako dito. Ang kaligtasan daw ay hindi basta-basta maunawaan ng isang taong walang pananampalataya sa Diyos. Bakit? Ang sabi ng Lord, ililigtas ka ng Lord. Ang problema tayo, hindi tayo naniniwala. Bakit? Kulang tayo sa pananampalataya. Nung sinabi ng Lord na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang may problema tayo. Hindi kasi tayo naniniwala. Kulang tayo sa pananampalataya. Kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang kaligtasan, kundi yung pananampalataya mo sa Panginoon. Pag may pananampalataya ka sa Panginoon, may tiwala ka sa Kanya. At kung may tiwala ka sa Panginoon, lahat ng ipapagawa niya sa iyo, gagawin mo. Sa palagay mo, si Nicodemo nung time na yun, hindi siya na born again? Batid, desisyon mo lang ang kailanganin ko ngayon sa gabing ito. Decision mo lang. Marahil, matagal ka ng Krisyano, pero parang ngayon ka palang nag-enlighten dun sa be born again. Pinanganak ka sa tubig at sa Espiritu. Marahil ngayon mo lang siguro na-experience or narinig. Pero may pagkakataon ka ngayon. May pagkakataon ka mag-desisyon. Pero tandaan mo kapatid, sa bawat desisyon ng buhay mo, kasama mo si Lord. Kasama natin si Lord. Ano ang nangyayari sa atin ngayon? Nagkikita tayo ni Lord. Nakikita niya tayo. Ang saya mo, ang lungkot mo, magdedepende kung ano ang gagawin mo ngayong gabi na ito. Minsan, nahihirapan tayo manalangin sa Panginoon ng dibdibang panalangin. Bakit? Minsan, nababawasan yung ating pananampalataya. Nababawasan yung ating pagtitiwala. Minsan, hindi lang kagad na dininig yung panalangin natin, nagbabago na kagad yung mood natin. Ginagawan pa natin ng kwento si Lord. Sabi natin, ano lang ba naman yung panalangin ko? Napakaliit lang nun para sa problema ng buong mundo. Huwag mo limitahan si Lord. Panalangin mo yan eh. Nung inilabas ka pa lang ng mga magulang mo dito sa mundong ito, si Yahweh nangako na hindi tayo pababayaan. At si Elroy, laging nandyan para pagmasdan tayo. Yun bang tipong pag nadapa ka, nagkamali ka, okay lang yan anak. Kaya namin yan. Kaya natin yan. Yun bang nagkamali ka, yung iba, kinokondem ka. Pero, si Lord hindi. Anong sabi ng verse 17? Pumarito ang anak ng Diyos. Hindi para i-condemn tayo, kundi para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na natin pag-usapan yung kasalanan natin. Automatic, binasa na nga natin kanina eh. Lahat na ng mga sinungaling, may kakalalagyan. Ako, kanina lang, kahapon lang, nakapagsinungaling din ako. White lies or ano mong sinungaling yan, sinungaling pa rin, lies pa rin.
yung apelido mo, kahit magpalit ka pa ng pangalan, yung apelido mo, kasalanan pa rin. Si Roger na makasalanan. Si ako na makasalanan. Makasalanan pa rin. Pero gusto ko ba yon? Gusto ko bang maging makasalanan? Hindi. Mas pipilitin natin na hindi magkasala. Pero hindi natin kaya eh. Pero nandiyan si Lord para intindihin ka. Pero hindi porket inintindi tayo ni Lord, is mamimihasa na tayo. Sa tulong ng Panginoon, magbabago tayo. Doon natin makikita na ang taong na iniligtas na ng Lord, unti-unti nang makikita ang paghahari. Ang paghahari. Ang paghahari. Makikita mo sa isang Kristiyanong niligtas ng Lord, makikita ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Ang paghahari makikita natin ngayon. Pero ang makita mo ang kaharian, ikaw lang tsaka si Lord ang may alam nun. Kasi pag tayo, namatay na tayo, doon pa lang natin makikita ang kaharian. Pero ang paghahari ng Lord, makikita na natin ngayon. Amen? Amen? Sa gabing ito, pwede mo bang itaas yung kamay mo? Tinanggap mo na si Lord sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat. Pero gusto ko makita yung tao na niligtas ng Lord na may paghahari na si Lord sa buhay niya ngayon. Yung tao na naka-experience ng pagkasilang na muli, nung pagka-born again niya, nung isinilang na siyang muli. Gusto ko makita yung mga tao na yun na magdidesisyon ngayong gabi na ito. Simula sa gabi na ito, patuloy ako maglilingkod sa Panginoon. Patuloy akong magsusuporta kay Lord. Susuporta ako sa church, susuporta ako sa leader ko, susuporta ako sa pastor ko, susuporta ako sa mga naglilingkod sa Panginoon. Dahil makikita nila ang paghahari ng Lord sa buhay natin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito.